Sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga krimeng may kaugnayan sa Pogo sa bansa, nagkaroon ng inspeksyon ang Kamara sa dalawang Pogo hubs na sangkot sa kaso. Ang iba pang detalye tunghayan sa report ni Mia Layagi. Bilang tugon sa deklarasyon ni Pangulong Marcos ng Pogo ban sa SONA 2024, nagsagawa ang House of Representatives ng pagbisita at inspeksyon sa dalawang Pogo hub na na-raid, isa sa Bamban Tarlac at isa sa Porac, Pampanga. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, pinuntahan ng mga key officials ng Kamara ang dalawang Pogo sites bilang parte ng gumugulong na investigasyon patungkol sa mga naisiwalat na krimeng may kaugnayan dito. Kabilang dito ang Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban Tarlac at ang Lucky South 99 Gaming Incorporated sa Porac, Pampanga. Sa press conference ng House leaders at ilan pang law enforcement agencies matapos ang inspeksyon, sinabi ni Romualdez na sa kanilang naging pagsisiyasat, may mga naisiwalat at nadiskubre pa sila sa mga Pogo sites na makatutulong sa investigasyon. Lalabas natin ng maayos dito sa bansa. At syempre naman, there are accountabilities. Diba? Ay, dati naman, may EO, may patas na nga na for collection ng taxes sa Pogo, basta sumunod kayo sa mga rules and regulation o mismo sa batas. Aniya pa magiging basihan ng naging inspeksyon ng mga regulasyong ipatutupad kaugnay ng Pogo, maging ang mga magiging hakbang para sa hinaharap ng hindi na maulit pa ang ganitong issue. Legal. So, talagang pinagsigihin talaga at marami talaga na-uncover. Nandito po tayo kaya ito talaga ang mga sites na lumabas sa mga ulat. At kailangan talaga inspeksyonin natin para Congress will be guiding accordingly, not only in the creation or the consolidation of the pending. Sa naging inspeksyon, pinuntahan at siniyasat ng mga opisyal ang mga villas at tunnel sa Baofu compound ng Zunyuan, maging ang mga umano'y torture rooms at iba pang silid at lugar sa Royal Thai Court sa Lucky South 99. Bukod pa ito sa mga nadiskubreng military uniforms, multiple boxes ng pre-registered at unused SIM cards at torture equipments gaya ng baseball bats na naiwan sa mga Pogo hub matapos ma-raid ng mga otoridad. Policy instructions na to look into, enforce the rules and regulations to actually, as what happened here several months ago, to shut down illegal operations. So nakikita natin lahat ito mga lumalabas sa pag-enforce ng batas na Dagdag niya kung sumunod lamang ang Pogo sa mga regulasyon at batas ng bansa tungkol dito, maiiwasan sana ang iba pang mga krimen at iligal na mga aktibidad na naiuugnay dito. Nawa natin at yung mga nangyayari sa nakaraang mga taon, post-COVID, no? Ito talagang proliferate during the previous administration. Dito tayo naka-crack down ngayon. So we have to work very seriously. Seryosong-seryoso talaga ang administrasyon ni PBBM dito sa issue na to. Kaya nakita mo sa SONA, yun ang resolve. Ganon din sa Kongreso, yun ang commitment din natin. Hindi lang sa kanya pero sa taong bayan. That we will follow through, we will be as comprehensive. Kaya nandito tayo lahat para hindi lang yung nakikita natin sa video, tayo mismo nakakita na talaga. Samantala, hindi naman inaalis ng Kamara ang posibleng kaugnayan ng Pogo sa industriya ng droga gaya ng ipinaliwanag ni na House Committee on Public Order and Safety Chairperson Dan Fernandez at ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert Ace Barbers sa kaparehong press conference. Nakuha ng PIDEA at under the chairmanship of Chairman Paduano, na-establish that si Eddie Yang, yung incorporator doon, is related, no? Pag titingnan mo yung mga susunod na korporasyon, nakarelate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nono Lin, nila Wen Xiang Lin. So basically makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila. And that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these Pogos have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin at investigahan.
Si Chairman Ace Barbers. Yun, nasabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, no, nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Bakit natin nasabi yon? Kasi merong mga corporation. Kasunod ng inspeksyon at ng investigasyon, layo ng Kamara na makapagpasa ng batas na magpapatigil sa mga iligal na aktibidad na kaugnay ng pogo at magpoprotekta sa mga Pilipino laban sa mga krimeng bunsod nito. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.